Okay, breaking news. Bongbong Marcos, ipapaaresto na ba si VP Sara? Yan ang tanong, okay? Kasi po, eto, sa nangyari doon sa House Committee on Justice hearing, ipinatawag po ang NBI kung maalala po ninyo. At ang sabi ng NBI, may leads na umano'y assassin sa threat laban kay PBBM. Ito raw yung assassin ni Vice President Inday Sara Duterte. Natunto na raw nila. Pero hindi nila pwedeng sabihin ang pangalan kasi binabantayan pa nila at ino-observe pa raw nila. At ang tanong dyan, kasi ang tanong ng mga media, maaaresto na ba si VP Sara? Kasi po, marami po mga speculations. Ang NBI ay syempre, isa yan sa mga ahensya ng gobyerno. Edi syempre, kung ahensya ka ng gobyerno, hawak kayo ng presidente. So, ang president could always request or pwedeng utusan ang NBI na siseryosohin mo yung sinabi ni VP Sara para magawa natin ang paraan para maaresto si VP Sara. Pwedeng ganon pwedeng ganon. Wala ko sinabi na ganon ang nangyari, pero they are studying about what Vice President Inday Sara Duterte was saying on the video. Ang hindi lang nila maiintindihan dito is that unang-una, may death threat si VP Sara. Okay, kaya niya nasabi yun. Ngayon, parang obviously, ang NBI, hindi na tinitingnan ang kabilang anggulo. Diba? Kasi kung ikaw, matino ka na NBI, welcome ka and open ka sa lahat ng anggulo ng isang posibleng krimen. You will not only focus on kung ano yung sinabi. Na ito, ganun, ganyan. Kasi po, hindi nila ine-emphasize pati yung nandoon sa House Committee on Justice na pinipresent nila yung video ni VP Sara, kulang-kulang yun. Kasi kung makikita mo ng buong-buo ang video, ang sinabi ni VP Sara, nanganganib ang buhay niya, kaya niya nasabi yun. Okay? Tapos ngayon, usap-usapan na ngayon, trending na ngayon sa social media, na ang isang Vice President, the second highest ranking official in the Philippines, which is ang Vice President, ipapakulong na ninyo. So, ipapakulong na nila? Yan ang tanong. Kasi po, kung mangyari yan na aarestuhin si VP Sara, paano na ang demokrasya natin? Remember na si Vice President Inday Sara Duterte, siya yung kandidato na the most voted candidate in 2022. Baka nakalimutan natin yan. Baka nakalimutan natin yan. Si Bongbong Marcos, nanalo lang yan dahil kay Vice President Sara. Tapos ngayon, ipapakulong nila si VP Sara. Kasi ang mga tanong ng media, may order na ba na pwede nang arestuhin si VP Sara? Ganon, ganyan. Siyempre, si Melvin Batibag, hindi pa niya muna masagot yun because ika nga, sabi niya, case build up. Duda ako dyan sa case build up na yan. Baka sabihin mo, nagsusulat pa sila ng script. Kasi, isa pa ito Ano talaga? Tumaas talaga yung kilay ko nung sinabi nila na meron na silang lead sa assassin. Okay, you can have all your assassin. Kahit sinong i-assassin mo dyan. Ang tanong, meron ba kayong ebidensya o text messages man lang o video na nagkausap itong taong ito with VP Sara?
Kasi kung wala, hearsay na naman yan. Paninira na naman yan. Hindi siyempre, yung mga dilawan at loyalista, maniniwala ka agad yan. Kahit walang ebidensya, maniniwala yan eh. Hindi mo mabiblame ang mga dilawan at mga loyalista kasi sila yung mga nabudol ni BBM. Hanggang ngayon, nabudol sila. Yung mga DDS, mga matatalino. Alam namin, nabudol kami na pang isa. Because si VP Sara pa nga ang tandem niya. So akala natin, hindi niya tratrahido rin si VP. Actually, the word budol is given na yan eh. Budol na talaga yan eh. The right word for that is trinahidor tayong mga DDS. Itong si Bangag. Trinahidor tayo. So ang tanong, itutuloy ba nila na arestuhin si VP Sara? Maaaresto na ba si VP Sara? Heto yung balita. But by the way, bago ko i-play itong video na ito, paki-like, paki-share para kakalat yan at subscribe na sa mga hindi pa nakasubscribe. Heto po, panoorin natin. If you recall, dun po sa video ni Vice President, sinabi niya na no joke, nag-hire na siya ng assassin. Ano po? And we're trying to identify and pinpoint the assassin. Bakit ikaw, Melvin Batibag, ang ine-emphasize mo lang yung hiring of assassin? Bakit mo hindi hinighlight na si VP Sara may threat rin? May death threat rin siya. Di ba? Unfair ka talaga. Just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we May leads na raw sila. Tingnan lang natin kung may ebidensya ka. are nagsusurveillance at sinusundan po namin. May tanong ko lang, tinulungan ka ba ni Trillanes para gumawa ng witness? Hindi, nagtatanong lang ako Kasi si Trillanes yung mahilig sa ganyan eh. I have to caution you and immediately say that I apologize that we cannot name the names of those individuals naming sinusundan, but we are zeroing on several individuals already na maaaring yun po yung kinausap niya doon sa threat na ginawa po niya. Wait. Let me confirm. You said that you have leads. Tingnan nyo yung asta ni Luistro. Wait. You said that, emphasize talaga na ganun para masira si... Ang asta po ni Luistro dyan bilang Committee on Justice, hindi po siya patas. Ang asta po niya, ini-emphasize niya, bini-build up niya yung mga aligasyon, akusasyon nila kay VP Sara. Kasi ang importante sa kanila, masiraan si VP Sara. Wait. Pa-shock pa siya sa sinabi ni Melvin. Parang scripted. Wait. May leads na kayo sa assassin? Ang corny mo? Ang galing mong magdrama. Ngiwi ka rin eh. Ang galing mong magdrama talaga, Luistro. About the assassins hired by the Vice President? Yes, ma'am. Meron po kaming Hindi. Tinatanong mo pa eh. Sinabi na nga. Lawyer ba to? Paulit-ulit? leads na mukhang talagang, at yun naman po yung findings na talagang may kinausap, kaya nga po nag-file ng kaso ng grave threat at inciting to sedition. And this is the assassin hired to kill the president, the first lady, and the former speaker, Talagang ini-emphasize niya para masiraan talaga si VP Sara. which she... Pero yung paninira na hindi naman direct, okay? Indirect, which we saw from her video. Yun po yung part ng aming ongoing case build-up and to solidify po kung ito yung individual talaga. If you recall, did you ever, kayong mga Committee on Justice, did you ever discuss the issue about meron ring death threat si VP Sara? Wala kayo, di ba? Hindi nyo diniscuss ever. So meaning to say, bias kayo. Kasi kung hindi kayo bias, dapat pag-usapan natin lahat ng anggulo. meron pong mention, it's not been denied, na meron pong itinayong Vice President Sara. Isa pa itong si Matibag he projects na hindi siya kasali sa politika. Pero he is acting as like namumulitika siya Parang Vice Presidential Security Group, yung sarili niyang group. So, yun na lang, in general, we're looking on those individuals in the close associates of the Vice President. Can you expound on the Vice President Security Group? Pinapa-expound pa niya.
para talagang iinit ang issue. Pina-expound talaga. What is the significance of this? Pero kung si Paulo Marcoleta ang magsabi, you are not a member. Tumahimik ka, you are not a member. to your ongoing investigation? Well, meron po kasing mga na-identify dyan na still in the military service and marami rin po dyan yung no longer in the military service. Ano po. So- Remember, yung sinusundan po natin is the second highest ranking official of the country. So she has the network. So at kaya po kailangan nating sundang maigi at i-surveillance po yung mga nakakausap at mga kinausap po. Is it correct to say that the subject matter of your follow-up investigation is the statement of the Vice President that he has hired an assassin? Yes po, doon po talaga yon dahil we considered it as a serious and actual threat to the life of the President, kaya kailangan po naming bantayan. And At you consider the creation of the Vice President Security Group significant in the investigation of this having hired an assassin? para sa amin po, yes, because it is very unusual to a Vice President. If you will look at the history of other Vice Presidents, hindi po ganun karami yung security group na nakabantay. So, kung ma-proven yan, ang tanong dyan, Matibag, arestuhin nyo ba? Vice President, arestuhin nyo? Parang OA ra kayo. OA lang talaga kayo. You say hindi po ganito karami. Can you give us an idea? How many security does the Vice President have in comparison with those Well, who serve as Vice Presidents? I'm not sure what Ikukumpara na naman nila yan si Leni Robredo. Kita ko na. Kita ko na ang style ninyo. the number, but during the time of Vice President Lenny, I think Di ba? Hindi tayo nagkawali. Leni Robredo. Siyempre, linawin ko si Leni Robredo, maliit lang ang security niya. Kasi safe siya sa panahon niya 'Di ba? Inubos na ni Duterte lahat ng mga pasaway. Si Leni Robredo walang gustong gumorgor doon. Si BP Sara, ang daming gumorgor dito because sikat siya. Siya yung mataas yung rating. Siya yung threat ng 2028 election. Si Leni is not a threat. Matatalo si Leni Robredo noong 2022. Kasi si BP Sara yung predicted kalaban. So, Leni, walang gustong gumurgor kay Leni. Si BP Sara, ang dami kasi dami ang giinggit Kailangan niya ng maraming security kasi marami pong posibleng gumurgor kay BP Sara kasi sikat Threat siya sa 2020. not even more than 30, pero dito po hundreds po yung security na tinayo po nila. You are saying that during the time of Mayor Lenny, Vice President Lenny, around 30. That is And my recollection po. during the time of 30 kasi yung panahon ni Duterte safe. Safe si Leni. VP Sara, how many? Hundreds po ngayon yan yung na-identify dyan By hundreds, is it 100, 200? More than this, I think it's ranging from 500 po. Nagbawas 500? na lang po yan Makikita nyo naman 500? Ang galing magdrama. 500? po yan, di ba, dun sa paggasta dun sa confidential fund na mention po yan So this is 30 versus 500? Is that what you're saying? Kino-compare na si Leni Robredo. Sabi ko nga, kung hindi ka bobo, si Leni Robredo walang gustong gumorgor. Director Matibag? So this is unusual po. It's not usual do sa comparison. And we're looking back also. Bakit? May nilabag ba si BP Sara kung totoo yan? Ikaw rin, Luis Tro, magpadala ka ng 1,000 security. Kung hindi man yan labag sa batas natin, walang problema yan. So as far as the Gago. Vice President at that time. Yan ang drama nila ngayon, okay? Yan ang drama. So, posibleng ipapa-aresto nila si BP Sara sa ganyang usapin. Heto. Panoorin natin ito na posibleng pag-aresto laban dito kay BP Sara. Nagko-komentaryo itong si Attorney Trixie. Siyempre, attorney itong si Trixie Cruz Angeles. So, bigyan tayong linaw patungkol po dito sa issue na ito kung pwede bang arestuhin si BP Sara. Okay, ito. Kamusta kayo? Opo, ma'am, assessment nyo lang po dito sa naging impeachment proceedings sa House Committee on Justice po. Well, hindi pa
ganito, no? Parang hindi yata ko kayang sabihin na pwede na natin tawagin itong impeachment. Medyo impeachment proceedings kasi magiging technical din yan later on. But ang nakita ko na nangyari doon sa proceedings to determine kung mayroong probable cause ay medyo, how would you call this? Hintay-hintay lang kayo kasi sa gitna ng interview ni Attorney Trixie, nandoon po yung sagot patungkol sa pag-aresto nila kay BP Sara. Okay? So, hintay-hintay lang kasi ipapaliwanag natin yan. Kumbaga, kahit ordinaryong mamamayan na nanonood dito ay Kailangan kasi nating pakinggan rin natin itong patungkol dito sa unang sinabi ni Attorney Trixie, ha. So be patient sa mga audience ko dito sa Donmar TV. I hope you understand. Kailangan din nating pakinggan itong patungkol sa impeachment at bakit maling-mali itong nabanggit at bakit kahit hindi kasama ito sa original subpoena sa impeachment ay subpoena ba yung term? Sinali na nila itong sa NBI. Okay? So parang ganun eh. tataka at magdududa sa presentasyon o sa pagtatanggap ng ebidensya dito. Halimbawa, kung napansin ninyo, in the course, no, ang ginagawa nila, mayroong complaint, mayroong mga attachments yung complaint, at ang sinasabi nila ay magtatanong lang sila ng clarificatory questions. Gayunpaman, matapos ang pagtatanong ng clarificatory questions, may biglang magma-manifestation. At doon sa manifestation, nagpapakilala ng panibagong ebidensya na hindi naman kasama doon sa reklamo o sa mga attachments nito, o minsan ni hindi related doon mismo sa pinag-uusapan na impeachment or any acts of impeachment. Bukod pa dyan, mayroong mga pinag-uusapan tungkol sa nakaraan pa na gawain di umano ng ating Vice Presidente na hindi naman sakop ng impeachment or hindi sakop ng kanyang termino bilang Vice Presidente. At alam natin na ayon doon sa Duterte versus House of Representatives na kaso ng Korte Suprema, sinabi ng hukuman na ang maaari lang ay i-allege ang mga acts committed during the office kung saan pinai-impeach siya. Kung bukod pa dyan, mayroon of course, may konting confusion tungkol doon mismo sa tinatawag nga na report ng AMLC, may konting confusion sa interpretasyon ng mga transaksyon at iba pang mga so-called evidence na ini-introduce nila. So hindi ito ayon sa proseso at tila hindi naman fair. So kahit sinong nanonood dito, naging parang free for all na pagkakataon ng ilang mga mambabatas natin na magkaroon ng na may sabihin at i-interpret ang facts, ang data, at alleged na gawain ng ating Vice President. So none of it seemed very fair. Opo. Ma'am, sakali pong umusad ito, no? Kung halimbawa, mayroong silang makuhang sapat na boto tapos hindi pa lumalabas yung magiging desisyon ng Korte Suprema, pwede bang questionin sa impeachment court sa Senado yung paggawa nitong mismong reklamong impeachment sa pangalawang Pangulo dyan sa Kamara? Yes. Kung di tayo nakakakalimot doon sa 19th Congress, sa unang attempt na i-impeach si Vice President Inday, may mga issues na ni-raise rin ang team o ang defense team ni Vice Presidente Inday Sara parallel doon sa pangyayari sa petition na nakahain sa Korte Suprema. So, maaari naman i-raise ito sa Senado. It will be up to the Senate kung gusto nilang i-determine or gawan ng desisyon yung i-raise ng defense. Opo.
Ano naman po yung magagamit doon sa recent na decision po ng Korte Suprema? Lalo na ipinaliwanag kung ano yung ibig sabihin ng forthwith po. Dun sa forthwith, well, hindi ko alam kung magagamit yon, no? Pero ang sinasabi ng hukuman doon ay nasa jurisdiction ng Senado to determine kung kailan yung actual na pag-uumpisa ng pagdidinig sa impeachment proceedings, so long as reasonable ito at hindi unnecessary yung delay kung sakaling meron, at hindi magagamit ito bilang pag-abandona sa kanilang mandato o obligasyon na i-hold accountable yung impeachable officer. So, yun, maliwanag, desisyon ng Senado yon. At exclusive ang desisyon na yon sa kanila, hindi maaaring mag-intervene ang Korte Suprema, lalong-lalo na't wala namang naipakita na may grave abuse of discretion sa pagsabi ng Senado na, teka, wag muna natin itakal, wag muna natin ituloy. So, wala namang ganong klaseng findings. In short, in the absence of grave abuse of discretion, maaaring mag-determine ang Senado kailan yung umpisa ng pag-hold ng pagdidinig sa impeachment. Opo. Dito naman po sa inasahang botohan sa plenaryo po ng Kamara, may obligasyon po ba ang bawat kongresista kung paano ba siya boboto? May patakaran na po ba na naayon talaga? Or still kahit na hindi niya binasa yung mismong report dahil nakumbinsi lang siya, automatic maglalagda lang siya. Wala po bang pananagutan kung ganun lang ang klase ng pagboboto po natin para mapatalsik ang isang impeachable official? Well, ang sabi ng hukuman sa Duterte versus House of Representatives na kailangan, nasa exclusive naman ang mandato ng House of Representatives at ng bawat kongresista na gumawa ng desisyon. Basta hindi siya attended by grave abuse of discretion. So dun sa dating kaso in the 19th Congress, nakita natin na sinabi ng hukuman, may grave abuse of discretion dito dahil ginawa nila yung decision sa pag-i-impeach at pag-forward ng articles of impeachment sa Senado nang wala man lang pag-inform sa bawat kongresista kung ano yung charge, hindi rin ipinakita na nakita nila yung ebidensya, hindi sila nabigyan ng pagkakataon questionin yung respondent, at hindi rin nabigyan ng pagkakataon yung respondent na makita yung charge or yung articles of impeachment o ang ebidensya tungo dito. Kung kaya't makikita nyo maliwanag may grave abuse of discretion kasi hindi man lang nila nabasa, nakita, nabigyan ng pagkakataon na makuha o ma-question yung ebidensya at impormasyon tungkol dito. Kung kaya't alam natin o magtataka tayo, ano ang naging basihan ng kanilang desisyon. In this case, sa plenaryo po, ang bawat kongresista ay dapat mabigyan ng pagkakataon na mabasa yung charge or yung potential. Pero ang problema, doon sa House Committee on Justice, kung ano-ano na lang ang kanilang pinapasok, si Madriaga, si Trillanes, ngayon naman itong NBI, no? Na hindi naman ito kasali sa original na impeachment complaint. Yan ang problema. So hindi pwede ang plenary, yun ang pagbabasihan nila, si Madriaga, si Trillanes, hindi pwede. 'Di ba? So unfair on the part of VP Sara, pero walang magagawa si VP Sara Magbotohan yan sa plenary. Articles of impeachment, makita ang ebidensya nito, mabigyan ng pagkakataon na questionin ang respondent, in this case the Vice President, at mabigyan din ng pagkakataon ang respondent na makasagot doon sa charges na hinaharap niya. Good evening, ma'am. Sa MJ po ito. Ma'am,
Hi, MJ. Marami rin po kasi ang nagsasabi na syempre yung legal team ni VP Sara sinasabi na fishing expedition itong nangyayari. Pero itong nangyari po ngayon sa House Justice Committee, ito ba'y bad or good precedent sa lahat po ng impeachable officers na posible ring mangyari yung sinapit ni VP Sara, lalo na yung nabuyangyang yung kanyang mga records, nabunyag po doon sa hearing from the AMLAC. Well, for me, hindi maganda ito na precedent. Alam niyo yung parang anecdote tungkol sa chismis, yung pag may kinalat ka, sinaboy mo sa hangin o nagkalat ka ng papel na tinangay na ng hangin, hindi mo na mababalik lahat ng kinalat niyo, lalong-lalo na kung ang pag sinaboy mo ay parang alikabok. So, ganun din ang reputasyon ng isang tao kapag pinagkalat mo isang bagay na pribadong-pribado, mahirap nang ibalik ang pagkakatiwala sa kanila. Sa ating saligang batas, nakikita natin na may right to privacy ang bawat mamamayan. Hindi po na Yan ang hindi nila maiintindihan. iba ang vice-presidente, may karapatan Itong mga kalaban ni VP Sara, hindi nila maintindihan yan eh. siya sa kanyang privacy. Pero ang nangyari dito ay may mga nilabas na impormasyon na maliwanag na labag doon sa batas na nagpoprotekta ng privacy ng impormasyon na yon. Lalong-lalo na mayroong tinatawag tayong bad faith na kung hindi po kumot may mandato ang hukuman ang Kongreso na mag-conduct ng mga proceedings tungo sa finding ng probable cause or reasonable grounds para ituloy yung pagdidinig dito o yung pagtungo doon sa possible impeachment ng vice-presidente doesn't mean na may karapatan silang lumabag sa batas o gumawa ng mga paraan o kahit anong aksyon na lalabag sa karapatan ng isang tao. So in this case, violated both yung right to privacy, yung Data Privacy Act, yung Anti-Money Laundering Act, at of course yung kanyang mga other rights pertinent to that. Hindi lang yun, pati yung asawa niya mayroong mga dokumento na inilahad at kinumentuhan pa ng mga mambabatas natin. Siguro hindi ganon ka bad faith, kumbaga, ang makikita natin kung paglalabas lang ng data at walang interpretasyon na ginawa dito. So, ang nakita natin, may mga interpretasyon under the guise of manifestations na ginagamit itong mga dokumento o mga data o information tungkol sa vice-presidente na in many cases ay napaka-misleading. Hindi natin nakita dito isang proseso para mag-determine ng probable cause. Ang nakita natin dito ay yung outright character assassination ng ating vice-presidente who is protected like any other citizen dito sa bansa. Tingin mo ma'am, itong ganito katindi na persecution per se, kay VP lang gagana at hindi para po sa iba pa ng mga impeachable officers na nasa roster? Wala tayong nakita dito na pagpipigil sa ating mga mambabatas at kung ito ay tumuloy at ma-uphold ang ganitong klaseng precedent, ang nakikita natin ay isa pang pagkakataon na magkaroon na naman ng isang proceeding na napaka-unjust, na walang paraan. Hindi nga Justice Committee ang tawag dyan eh. Injustice Committee. Na i-correct o ma-prevent. May nakikita tayo na malaking possibility ng perpetuation ng isang injustice, isang kawalan ng katarungan sa isang prosesong sinasabi nilang sinunod. Correct. Ma'am, meron kasi mga development ngayon na that would lead to a possible arrest of the Vice President. Possible ba yun, ma'am? Wala ba siyang immunity from suit, yung mga vice-presidente?
Wala po kasi hindi nakasaad sa saligang batas katulad dun sa ating Pangulo. Gayon pa man, maaari nating i-test yan or maaaring dalhin ang kontrobersiyang ito sa ating Korte Suprema. Kasi parang at tawag dito, conundrum or parang may salungat-salungat kung impeachable officer ang vice presidente pero wala naman siyang immunity from suit. So ibig sabihin, magkakaroon ng senaryo na hindi nga siya natatanggal sa opisina pero nakukulong siya. Or the other way around, natanggal siya for a matter that is not even criminal in nature. Pinoprotektahan natin ang mga impeachable officers, lalong-lalo na sa mga katulad ng presidente at vice-presidente dahil sila po ay may mandato, direkta galing sa taong bayan. So hindi natin basta-basta maaari silang itanggalin sa pwesto, and for the most part, protektado dapat sila from unnecessary procedures na masasalungat yung mandato na binigay ng taong bayan. Pero dito ang nakikita natin ay isang malaking pagkukulang sa ating batas na tuloy-tuloy maprotektahan ang isang tao, lalo-lalo na katulad ni Vice Presidente na resounding ang mandato na galing sa galing from the people. Opo, the most voted candidate in the 2022 elections. Si VP Inday. Pero nakakalungkot pala, ma'am, no? There's a possibility kasi sa mga balita ngayon, ma'am, may criminal case daw tapos parang nasa proseso na at parang may soft landing na ng possible arrest. Ma'am. Ito na yun ha. Ito na yung tanong na possible arrest kay VP Sara. So ano pong reaction ni Attorney Trixie dito? Laban sa VP. Well, kailangan pa rin susunod, no? Ang arrest ay kailangan ay protektado lahat tayo, lahat ng mga mamamayan sa na hindi maaaring matanggal ang ating kalayaan ng walang due process. So an arrest and possible incarceration kailangan susunod sa proseso. Anong ibig sabihin nito? Kung criminal in nature, kailangan may determination of probable cause at base dun sa bagong standard ng Department of Justice, reasonable certainty of conviction yung dapat ebidensya dito. So without that at without absent any process of determining probable cause doon sa piskalya katulad ng nakasaad sa ating batas, hindi maaaring maaresto at ma-detain. Now fortunately, ang nakikita natin ditong mga kaso ay bailable. So far, yung mga naririnig natin na possible cases, lalong-lalo na yung dininig dito sa Kongreso, narinig natin may possible sedition or inciting to sedition. Lahat po ito ay bailable. So, hindi rin maaaring arestuhin at i-deny ng bail ang Vice Presidente ng hindi sumusunod sa mga patakaran ng ating saligang. So malinaw 'yun ha na bailable ang sabi ni Attorney Trixie. So meaning to say, hindi nila pwedeng arestuhin si VP Sara ng ganun-ganun na lang. Bago lang po si partner Admar. So tayo pa yung magpapaliwanag dyan. Sa akin naman, sa opinion ko, nakakalungkot talaga na itong ahensya ng gobyerno natin, especially on the part sa NBI, sana naman ay buksan natin ang ating tawag dito, lahat ng anggulo ng posibleng maging krimen. Okay? Kasi po, ang hindi po gusto ng taong bayan ay bakit ang pinapansin lang nila dito yung sinabi on the part na portion na sinabi ni VP Sara na may inutusan siyang assassin para gurgurin si bla bla bla. Okay? Pero hindi nila sinali yung portion. Bakit nasabi yun ni VP Sara? Na nag-utos ako
ng isang assassin para igurgur si ganito dahil pinagurgur nila ako. May death threat siya. Okay? Kasi, ang ibig sabihin ni VP Sara, gagantihan niya if ever magurgur siya. So kung hindi siya magurgur, kapag hindi siya magurgur, di hindi rin magugurgur yung pinapagurgur niya. 'Di ba? 'Yun ang hindi nakikita sa NBI. Pero ngayon, ang trabaho po ng NBI is to gather some evidence, gather some facts patungkol po dito, saka mag-request sa korte na para arestuhin si VP Sara. Yan ang posibleng mangyari. Pero ang tanong, pagdating dito sa korte, kung ito man ay aabot na kasuhan si VP Sara, pagdating doon, hindi ito makakapasa sa korte. Kasi sasabihin ng korte kung meron talagang threat, bakit sasabihin pa yan ni VP Sara in public? 'Di ba? He is confident, si VP Sara, na sinabi niya yan in public to protect himself, to herself. Bakit ko ba nasabi na sinabi yun ni VP Sara para protektahan niya ang kanyang sarili? Kasi parang tinatakot niya na yung mga nag-utos na ipagurgur siya, magugurgur rin kapag magugurgur siya. Did you get what I mean? Parang strategy yun na ginawa ni VP Sara. So wag mo akong ipagurgur. Kasi kung ipapagurgur mo ako, magugurgur ka rin. May inuutusan na ako. Parang revenge. Now, ang tanong, papasa ba yan sa korte? Posible. Yan ang pinaka-argumento dyan. Posibleng papasa yan sa korte. Kasi, wala namang direct na sinabi ko, ipagurgur ko si ano, kasi gusto ko lang magurgur siya. Wala namang ganon. Walang ganon nangyari, ha? Remember, sa ang tao po, kung ano yung treatment mo sa isang tao, hindi mo mabiblame na ganun rin ang treatment niya sa'yo. Ito I will give you a lesson, kayo mga viewers ko dito sa Donmar TV. Kaya nga, sa araw-araw nating mga ginagawa, see to it na yung mga nakapalibot sa'yo, yung mga kaibigan mo, yung mga pamilya mo, yung mga katrabaho mo, lahat ng mga in contact with you sa everyday life mo, ito yung dapat yung tandaan. You treat them well. Okay? You treat them well. Kasi if you treat them well, they will also treat you well. Kung ang tao ay babastusin mo, babastusin ka rin niya. Yan ang lagi niyong tandaan, ha? Kasi po, sa mundo pong ito ngayon, sa mundo ng politika sa Pilipinas, ganun rin yan. Ang isang politician na magnanakaw, you cannot blame the Filipino people na bastusin ka ng sa social media. Bastusin ka ng bastusin sa social media. Siraan ka, yurakan ka. Kasi yan ang ginawa mo sa taong bayan eh. 'Di ba? What you do for the Filipino people will reflect. Kung binabastos ka ng taong bayan, it's because binastos mo rin sila. Kung ninakawan mo ang taong bayan, edi nanakawan ka rin ng respeto sa kanila. Did you get what I mean? Pero kung ikaw na politician ka, marunong kang rumispeto, may malasakit ka sa taong bayan, and default yan. Ang taong bayan, mamahalin ka. Kasi minahal mo sila eh. Minahal mo sila
na may malasakit ka, nagsiservisyo ka para sa kanila. That's why itong si former President Rodrigo Roa Duterte na nandoon sa Hague, hindi nyo mabiblame ang almost all of the Filipino peoples love him. Kahit sa ang sulok ng mundo, basta't may Pilipino, anong sinisigaw? Duterte. Deserve ni Duterte yun. Kasi, minahal niya yung taong bayan nung panahon na presidente siya. So, ikaw, Bongbong Marcos, kung nag-negative ang trust rating mo at yung taong bayan nagpo-post sa kanilang social media yung panahon na, buhay pa ba? Na-hospital ba? Stage 3 na raw? Yung mga ganon, no? Yung tatanong na, masakit na tanong ng taong bayan, hindi ka makaka-blame doon, BBM. Because, tinitreat mo ang taong bayan na, paano mo tinitreat yung taong bayan? Binudol mo sa mga pinagsasabi mo. Ang yabang mo kasi. 'Di ba? Kaya kayo, Martin Romualdez, Saldico, Liza Tanas, si Bangag, Sandro Marcos, at ito mga kalaban ni BP Sara dito sa House Committee on Justice. Hindi ninyo mabiblame if ang taong bayan galit sa inyo. Makikita yan sa social media. At mismo, kahit sinong tinatanong ko dito sa lugar namin, nandidiri sa mga pinanggagawa ninyo. Hindi nyo mabiblame ang tao because kayo mismo binaboy nyo ang taong bayan. Okay? So, yan ang advice ko sa aking mga audience dito sa Donmar TV. You treat your surroundings with love and you will get love in return. Pa! Di ba? So, libre kayo mag-comment, mag-react sa ating vlog ko ngayon. No? At ilagay nyo sa comment section ang inyong opinion at babasahin natin yan. At paki-like, paki-share. No? Yun na lang ang itulong ninyo sa akin para itong mga impormasyon na ating opinion na kakalat ito sa taong bayan. Okay? At sa mga first time dito na nanonood, no? Subscribe na po kayo kasi libre lang yan, walang bayad yan, no? Updated pa kayo sa ating mga maiinit na balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.